Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin kapapasok lang. Grabe, matindi ito. Walang nagawa si Reza Hontiveros na tamimi iyak sa matinding utos ni Senate President Zubiri. Bakit kaya? Ano kaya ang naging utos at ano kaya ang statement ngayon ni Zubiri mga karibin natin Well, yan po na natin alamin mula po rito kay News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, pero bago po natin simulan yan, bago po simulan natin yung video, eto nga ang mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Nako, eto po malaking gulo, bro, pag-arestuhin nila si Pastor. Nako, hindi papayag yung mga membro ni Pastor. O nga, no? Ang laking halaga itong kung itulong sa mga magsasaka para bumaba ang bigas. Okay. Yan po yung mga komento about sa bigas. Meron pa rin palang nagko-komento about sa bigas, no? Kasi talagang napakamahal po talaga ng bigas ngayon Ito, walay pulos ang mga kongreso. Problema na hindi na a-address ang para sa mga sambayanang Pilipino. Salamat, Senate President. Alam namin ng panig ka sa tama. Saludo kami sa iyo. God bless. Yan, di ba? Pero may balita po nga kumakalat, lumalabas. Na posibleng palitan itong si Senate President Zubiri ni Senator Jinggoy Estrada. Gaano kaya yung katotoo, no? Eto, Risa Bida Queen Hontiveros. Unahin ng Senado at Kongreso ang issue sa pagmahal ng bigas. Maraming nahihirapan. Di naman kami nahihirapan kay Pastor Kibuloy. Tama nga po, no? Marami pong nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng bigas pero hindi po nahihirapan dito kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Kasi wala nga pong pakialam di ba? Yan po yung sinasabi natin ng mga nakaraang vlog na wala pong pakialam, no? Ang sambayan ng Pilipino diyan kay Pastor Apollo Kibuloy kasi private citizen yan Mas may pakialam po ang taong bayan dito sa PhilHealth, dito kay Senator Reza Hontiveros na, di ba, pinamudmod sa kanyang mga opisyalis ng PhilHealth, di ba? Bilang regalo, birthday gift. Good job, Senator Zubiri. Sana hindi nyo panigan ang walang kwentang kaso na kakasira lang, kagalang-galang na mga tao. Yan na. Pati bigas, di nila kayang Well, anyway, yan po mga karibin natin ang mga naging komento, no? Patungkol po sa balitang ito. Eto mga karibin natin, panoorin po natin ang kabuuan ng balitang ito para mas lalo po nating maintindihan kung bakit ganito po yung kanilang mga reaksyon at komento. Eto na po. Bakit? Ito po sinabi ni Senate President Zubiri. Wala pong i-issue ang Senate President na arrest warrant o warrant of arrest kay Buloy. Alam po ninyo, iyak talaga. Ito, iyak na naman to si Hontiveros. Bakit? Ito po sinabi ni Senate President Zubiri. Wala munang arrest order para kay Kibuloy. Ito po ang kanyang paliwanag. Remember the family issue about the indirect contempt? Natatandaan nyo po yun, yung pinakulong ng Senado si Ong at saka si Bargani ba yun? Si Ong nakulong sila, di ba? Sa contempt. Remember, family issue about the indirect contempt. So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues. In other words, due process. So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing and really quickly, maybe today or tomorrow or Monday, to give a show cause order ayon kay Senate President Mig Zubiri. Hindi na po sila kasi may order na po yung Supreme Court na hindi ka basta-basta magpakulong. No?
ng mga tao, lalo na kung hindi dumadaan sa due process. Ito po, may due process eh. Hindi mo pwedeng orderan na ikulong si Kibuloy kasi inorderan nila na sumagot. O, 'di ba? Nagsabi siya, show cause order. Para po maganda po 'to, pinapaliwanag ng hindi abogado, ako 'yun. Ang show cause order, ayun ay kasulatan, nagre-request kay Kibuloy, o sige, ipaliwanag mo kung bakit ka hindi dapat makontempt. Within 48 hours. Pag hindi ka nagpaliwanag, iko-contempt ka na. Nagpaliwanag. O, so ang due process, sasagot ngayon yung Senado batay doon sa paliwanag ni Kibuloy. Kung ito ba ay katanggap-tanggap sa kanila o hindi. Ibig sabihin, dapat isasalang na uli nila yan sa Senado o kaya pagpapasyahan ni Zubiri ng yung mga katwiran sa yung show cause order. Ha? Kasi nga po, atat na atat po itong si Senator Rizon Tiveros, no? Dito sa pagpapa-contempt nga kay Senator, kay Pastor Apollo Kibuloy, yan, ha? Pwede rin namang Senator Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Atat na atat po si Senator Rizon Tiveros dito sa pagpapakulong, ha? Niya kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado. Pero gaya nga po ng sinasabi ni yan, palakpakan po natin si Senate President Zubiri, no? Kasi tama po yung kasi meron na pong nangyaring ganyan, di ba? Sa family. Si Senator Rizon Tiveros yata din yun eh. Di ba? Kaya ngayon, nag-iingat na po ang Senado. No, ang hindi lang po nag-iingat itong si Senator Rizon Tiveros, 'di ba? Kung anong gusto niya, talagang or kung anong inuutos sa kanya, ganun ba? Okay, wala naman tayong pero opinion lang po 'yan, ha. Kung ano po ang gusto niyang mangyari, parang tulpo rin, 'di ba? Reza wants ano ba yung, basta ganun yung mga karabin natin, ha. Yung mababaw, hindi po tayo magpapasya niyan. No, sabi kasi mababaw daw. Ay, si Abilio pala. Kaya naman pala. Yun. Reza wants, Reza gets. Yan ba? Wala Abilio eh. Welcome back, Abilio, ha? Kala ko doon, mababaw daw yung sabi ng abogado. Wala tayong magagawa eh. Nagsalita na po yung Senate President kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po pwedeng ipapahuli nyo si Kibuloy. Ang daming abogado niyan eh. Hindi po pwedeng hindi lumapit yan sa Supreme Court. Di po ba? Okay. Pero, ang siguro kaya iiyak to si Senator Rizon Tiveros dahil yung Kongreso nakipag-unahan eh. Yung House of Representatives nakipag-unahan sa Senado kung sino makakadakip. Kita nyo ang laki po ng problema ng Pilipinas. Wala tayong na-attract na foreign investors. Pero tignan nyo po kung kanino sila nakapokus. Kay Kibuloy. Di ba ba? Ang gagaling ng mga natin eh. Ang tataas ng tungkulin yan, ng mga yan. Mataas ang presyo ng bilihin. O ang presyo ng bilihin pa. No? Katunayan yan, meron tayong inflation. Tumataas talaga yung presyo ng bilihin, pati lalong-lalo na po yung bigas, no? Hindi natin maawat-awat, pero nagbebenta tayo ng mura sa mga traders. Yun po yung tapos ayaw niyong imbestigahan. Dapat doon kayo nagpapaunahan eh. Kayo nagpapaunahan na makulong yung mga utak niyang sa NFA na yan. Hindi. Nag-uunahan kayo, mapakulong si Kibuloy. Tignan niyo po sila kung paano po sila lumutas ng problema ng Pilipinas. Ang dami pong problema ng Pilipinas ngayon. No? Ngayon, nagbigay kayo, ayuda. Alam na mga Pilipino, pinagmamalaki nyo. Mga karabin natin, sinasabi po ng ilan nating mga ka-review na dapat talagang inuuna po nila talaga si Pastor Apollo Kibuloy, mga karabin natin, kasi
posible, no, na tumulong po si Pastor Apollo Kibuloy sa kandidatura ni VP Sara, no, sa 2028 bilang presidente ng ating bansa. So malaki po ang may tutulong niyan in terms of machinery, di ba? So ngayon binibira na nila. No, kasi obvious na obvious mga karib natin kasi kaso po ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Pero dinadawit po nila si VP Sara, di ba? Doon sa gun store na yan. Di ba? Oh. O edi ano ka ngayon, Rizon Tiveros, hindi ka pinaboran ng presidente niyo dyan sa Senado. Ibig sabihin lang po yan, hindi po pinag-aralan ni Senator Rizon Tiveros yung kanyang mga ginagawa, di ba? Kasi kung pinag-aralan na, silip niya na yung na mayroon na palang ganung batas, di ba? Oh. May ganun na palang nangyari sa Farmally. Oh, hindi natin alam kung nagka-amnesia ba ito si Senator Rizon Tiveros kasi nandun din siya sa Farmally, di ba? Oh, napakadali namang makalimot ni Senator Rizon Tiveros. Oh, di ba? Gustong-gusto lang talaga nila na di natin alam kung gusto lang din nilang sumakay sa mga Duterte kasi di ba mas ano po sikat po ang mga Duterte ngayon kung sasakay sila. Well, anyway, nasa tao pa rin naman yan. May ayuda. Wala naman kami naririnig kung saan ang pipila. O, yung mga tao po, nagtatanong na, marami na po nagtatanong, saan po ang pila ng ayuda? Bakit po hindi kami nakakarinig? Hindi kami nasasabihan na may ayuda na pala. May ayuda na po. Maghanap po kayo sa mga congressman nyo, sa mga mayor, sa DSWD, magtanong po kayo. Wala pong lusot Ito po ang may mga ayuda, commercial muna. Yung pinakamahirap, kasama ba kayo sa pinakamahirap? Ayan, 4-piece. Yung ano ba yung IX? Hindi ko alam yung IX Yung basta mahirap pa rin. So, alam niyo mga karibin natin, okay lang din naman yung ayudang yan, no? Okay din naman po yan. Pero para sa akin, wag po tayong masyadong umasa sa mga ayudang yan. Diba? Kasi paminsan-minsan lang po yan Magano po tayo, magtiyaga, kumbaga, sa waray po maningkamot. Ganun, di ba? Ano ba sa Tagalog maningkamot, O pursige, yan. Na magkaroon tayo ng trabaho, kumita tayo sa legal na paraan. 'Di ba? Huwag po tayong umasa diyan sa mga ayudang yan kasi pag umaasa po tayo sa ayuda, parang umaasa na rin po tayo sa gobyerno natin, 'di ba? Nakikita nyo naman, 'di ba? Kitang-kita nyo naman. Ang gobyernong pong ito ay walang pakialam sa inyo, sa atin, di ba? Kasi kung may pakialam ito mga karabin natin, instead po na si Pastor Apollo Kibuloy ang pag-usapan nila, no? Yung tunay na problema sana ng ating bansa ang pinag-uusapan nila tulad ng pagtaas ng mga bilihin. Alam po natin yan na mayroon talagang inflation throughout the world, di ba? Yan, English yun So, hindi naman pwedeng, di ba, mahal lang ang bilihin, wala pang solusyon na ibinibigay yung gobyerno natin kung paano ba talaga makakatulong sa mga masa sa ating lahat, di ba? Sa bagay, mga karabin natin, marami din naman nagko-comment na talagang hindi po nila mararamdaman yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sapagkat hindi naman po sila ang bumibili, no? At saka, ano lang yan, kapiranggot lang yan sa kinikita nila. Di ba? Tama po ba o tama? Pinakamahirap, yung mahihirap, IX naman. 4-piece yung pinakamahirap, di ba? IX yung mahirap ka lang. Yung may trabaho ka at hindi sumasapat, meron pa rin. Ano po tawag naman doon? Ano na nga yung tawag? Akap, no? Lahat. Kita nyo naman, puro kabubuhan na naman daw.
Okay na rito. Yan po, kaya walang lusot. Basta pakiramdam nyo mahirap kayo, kinakapos kayo kahit may trabaho. Dapat tumanggap kayo kasi 500 billion po. Aba, kung ganyan pakiramdam lang pala, no? Ha? Aba, kung ganyan pala, lahat po tayo, pakiramdam po talaga natin ngayon, talagang naghihirap po tayo. Pasok na pasok po tayo, siguro, dyan sa lahat ng mga sinabi ni Sir Badong Aratiles, no? Dun sa mga ayudang yun. Sino ba ang hindi naghihirap sa panahon ngayon, di ba? Siguro ko lang, yung mga tumatama sa loto, di ba? Yun ang mga hindi naghihirap. Ang tawag po doon mga kobrador ng bayan. Ha? Yung misteryo sa loto. Yan ha. Dapat yan po ang pinag-uusapan nila. Kasi, biruin mo ha. Bilyonis na po ang kinukubra ng kobrador ng bayan. Ang budget na pinasa ng Kongreso, 500 billion. Yung kung nakatanggap kayo ng dalawang ayuda nung panahon ni Duterte, yung dalawang ayuda na yun, ang budget lang po nun ay 350 billion. So ano po ang mas mataas? 500 billion o 350 billion? 500 billion po ang mas mataas. Ngayon po ang mas mataas. Kaya kung nakatanggap kayo ng dalawang ayuda noon na 305 billion lang ang budget, dapat mas malaki ngayon. Nako po. Buti pa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ako mismo nakakubra po. Nagdala. Brown out tuloy tayo. Okay. Tuloy na natin. Ngayon, sa dami po ng problema ng Pilipinas, partida, wala pa pong pumuputok na bulkan, wala pa po tayong super typhoon, wala pa po tayong lindol. Swerte nga kung tutusin no? Panay man-made po, panay man-made. So, napakalaking totoo po yan mga karbi natin Napakalaki po ng pagkakaiba. Hindi naman natin pwedeng hindi ikumpara. No? Kasi nasanay po tayo sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte na talagang meron tayong nakikita. Diba? Ng mga project. O kahit hindi gaanong nagta-travel ang ating Pangulo. Diba? Pero hands-on po siya dito sa Pilipinas. Diba? Doon sa pagputok ng bulkan. Nandun din siya, di ba? Naglimbot sa taas. Di ba? Nung pandemic, ganun din, di ba? Tinututukan niya talaga ang taong bayan. Pero ngayon po, mga karibin natin na wala na pong pandemic, di ba? Mas mataas pa palang ayuda ngayon, pero hindi ramdam ng taong bayan Ewan ko lang, kayo comment po kayo mga karibin natin kung nakakatanggap po ba kayo ng mga sinabi ni Sir Badong Aratiles na mga ayuda. No? Well, anyway, kanya-kanya namang style yan. Sabi nga nila, di ba? Yan, mga karabin natin, kung bago ka pa lang at di pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.